3, 2, 1. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kaka. Okay, once again, nagbabalik si Mr. Kayamoto. Ang nagsasabing lahat ng bagay ay kayang-kaya mo, basta ito ay gagawin mo. Okay, mga kaka, once again, ang pag-uusapan natin for today's video is all about electric pan. And ano ba mga na-encounter natin problem? Kung ikaw na-encounter na electric pan ng pahinto-hinto, then lalagyan mo siya ng langis, after ilang araw, ilang linggo, titigil na ulit siya, hihinto na ulit siya, o kaya naman, hirap umikot. Eh guys, huwag na kayo mag-aksaya ng panahon para sa mga ganong electric pan. May solution tayo dyan. Watch this video, guys. Mga kaka, ang gagawin po natin for today's video ay magko-convert po tayo from bushing to bearing. Ano po ba ang bushing? Mga kaka, ito yung bushing. Ang bushing kasi, ito yung parang tubo na sinusuotan ng shaft ng electric pan, example. Tapos, umiikot ngayon yung electric pan. Mga kaka, madulas lang po talaga yung bushing. Mga kaka, madulas lang po talaga siya sa shaft. Ngayon, in the long run ng electric pan natin, kapag tumitigas na yung langis na nilagay natin, pag tumitigas na yung langis na nilalagay natin, umaano na siya, nag-i-stack up na po yung electric pan natin, o kaya bumabagal ang ikot. Ganito po ang mga minor sira ng electric pan natin. Pero pag nilagyan nyo siya ng langis, bumibilis ulit ang ikot niya. Oh, sure tayo, mga kaka, yung bushing ang problema. Ngayon, kung ikaw ganun na nangyayari sa'yo, mga electric pan mo, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon na baklas, linis, lagay ng langis. Mga kaka, palitan natin ito ng bearing type. Ang una mo nang gagawin, mga kaka, o order tayo sa online, Shopee man o Lazada, o kung anumang natin online na in-orderan. Nito, kaka, ipapakita ko sa inyo. Buksan natin, ha. Kaka, 37 pesos lang to, mga kaka. Wow. Ipakita natin yung itsura niya, mga kaka. Ito po siya, bearing type na po ang ilalagay natin sa loob ng electric pan. Ilalagay ko na lang po yung link sa baba, sa comment section, para kung order kayo, mga kaka, ito po ang order niyo. O sige. Sige, mga kaka, baklasin na natin itong electric pan at di ko na papatagalin pa. Abracadabra. Okay, mga kaka, babaklasin na lang po natin ito ngayon. Hindi ito na po siya. Hi mga kaka, ito medyo nagliha tayo dito sa shop kasi hindi magkasya yung bearing na in-order natin. Pero stock na po siya ngayon. Konting liha lang naman, siguro mga 0.1 lang ang nawala. Inunan mo natin ito, kaya pinil ko muna yung pagbibidyo at medyo mahaba ang gagawin. Ngayon, mga kaka, tatanggalin natin yung bushing at ilalagay natin itong bearing. Ito medyo madali ang pagtatanggal nito. Kuha lang tayo ng pambaklas ng bushing. Pambaklas ito ay ito, try natin baklasin ng negative. May lakas ito na tinatanggal. Pinipress lang ito dito sa labas yung bushing. Ayun, nakuha na natin yung bushing. Kamang second to po itsura ng bushing. Kaya yung sinasabi ko, para lang siyang tubo sa loob. Ayan, tumutulas lang yung shaft dyan. Then ito naman po ay bearing. May mga bulitas, kaya maganda po ang magiging ikot nito. Tapos itong bearing housing, top, tatanggalin na lang po natin ito ng long nose. Ito mga kaka, tatanggalin po natin siya. Ito mga ganito, sinisira na po ito kahit pagpapalit ng bushing at nabibili naman po ito sa labas. Sa mga electronics, mga gawa ng electric pan. Medyo mahirap na ito tanggalin. Ayan, tanggal na ho. Tapos meron itong yung lagayan ng langis na cotton. Ayan ho, magiging laman yan. Bago natin ikakabit itong bushing. Bearing pala, bearing. Ayan ho, ganito lang ang pagkakabit niyan. Sakto-sakto naman ho siya sa ating, tapos ilalagay natin itong paganyan. Naka-bearing type ka na. Ngayon, try natin tanggalin na sa likod. Yun naman po ang ating titingnan. Tingnan natin kung ano kataas ang bearing. Tingnan natin labas na. Yung bushing, ito bushing ang nilagay natin. Ang labas na ay natin kung magtutuloy na ho. Wala na po palang problema. Pantay lang naman yung magiging labas ng shaft dito. Sunod ho, ang itatanggal natin, likuran. Ganun hindi ho to. Naka-bushing pa rin ho. Pe-press lang ho natin yung bushing palabas. Pe-press lang natin ang paganto. Palabas, tatangkikulan. Ayan ho, tumasok na. Madali lang magtanggal nito. Diskarte lang ho. Tapos lagyan natin yung isa. Ganyan, tingnan natin kung magpipit siya. Ayun, galing. Ganda. Parang iipitin lang naman pala yung
yung ano dito eh, yung bearing. Tapos try na ho muna natin ilagay yung ano. Yung ito, pinagpuputol ko yung wiring, i-solder ko na lang ho mamaya. Eh kailangan ho natin, pag ganito kasi type ng electric fan ho natin, kailangan pang sinosolder ho. Yan makaka, kailangan lang natin ito papasukin sa kanyang mga guide, yung kanyang coil. Sakto. Pang sinuka to na yung sa likod, kailangan natin isagad ng konti. At may konting gap pa siya. Makikita nyo ho, ayan. Kailangan pa isagad yung bearing na to. Ayun, sumagat na, lumagotok. Ayun ho, pag lumagotok na, yun yung sigad niya. Tapos ikakabit na natin sa kanyang motor. Kaya natin lagyan ng tornilyo. Ang ganda ng ito to, smooth na smooth. Kamay pa lang ho yan. Wala pang tornilyo yan. Ngayon, pag nakaganto na ho tayo, naka-bearing type, hindi na ho tayo malagay ng langis. Kasi matagal na ho yung lifespan nito. Like sa bushing, lagay ka ng langis, 1 buwan, 2 buwan, wala na ho uli. Sige guys, kakabit ko lang po muna to. Medyo mahaba na ang ating video. Babalik po tayo maya maya.